Halos buong buhay natin, iisa ang pinaniniwalaan natin na kapag nakuha natin ang gusto natin, sasaya tayo. Kapag nakuha natin ang trabahong gusto natin, kapag yumaman tayo, kapag nabili natin ang mga bagay na matagal nating pinapangarap, kapag natagpuan natin ang tamang tao, at kapag sa wakas ay nakamit natin ang tagumpay, doon pa lang tayo magiging tunay na masaya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na maraming tao ang nakamit na ang lahat ng gusto nila, pero hindi pa rin sila masaya? At mas nakakagulat pa, baka naranasan mo na rin ito. Sa totoo lang, hindi natin kasalanan kung bakit ito ang pinaniniwalaan natin. Mula pagkabata, tinuruan tayo na ang kaligayahan ay isang destinasyon, na kailangan muna nating maghirap, kailangan muna nating magsakripisyo, kailangan muna nating makamit ang mga pangarap natin. At pagkatapos noon, saka pa lang tayo magiging masaya. Kaya buong buhay natin, lagi nating ipinagpapaliban ng kaligayahan. Kapag nakaipon ako, sasaya ako. Kapag nakahanap ako ng tamang tao, sasaya ako. Kapag naging successful ako, sasaya ako. At hindi natin namamalayan na ang buong buhay natin ay nagiging paghahanda para sa isang kaligayahang hindi dumarating. At dito nagsisimulang maging kakaiba ang lahat. Dahil kapag tiningnan mo ang totoong buhay, mapapansin mong may pattern. May mga taong buong buhay nilang pinangarap ang isang bagay. At nang makuha nila ito, masaya sila. Pero ilang araw lang, ilang linggo, minsan ilang buwan. At pagkatapos noon, parang bumabalik lang ulit ang dating pakiramdam. Bumili ka ng bagong gamit, nasiyahan ka. Pero makalipas ang ilang panahon, normal na lang ulit. Nakamit mo ang isang malaking pangarap, naging masaya ka. Pero hindi nagtagal, naghahanap ka na naman ng susunod na bagay na magpapasaya sa'yo. At baka dito natin unang napapansin na baka hindi talaga ang mga bagay na nakukuha natin ang nagbibigay ng pangmatagalang kaligayahan. At dito natin matutuklasan ang isang bagay na bihirang pag-usapan. Hindi ka nabibigo dahil mali ang mga pangarap mo. At hindi rin dahil kulang ang mga nakamit mo. Ang problema ay mas malalim. Dahil ang utak ng tao ay hindi ginawa para manatiling masaya. Ginawa ito para manatiling naghahanap. Kaya kapag may nakamit ka, hindi sinasabi ng utak mo, okay na tayo. Sa halip, sinasabi nito, ano naman ang susunod? At ito ang dahilan kung bakit ang kaligayahang nararamdaman natin pagkatapos ng tagumpay ay kadalasang pansamantala lamang. Dahil habang nasasanay tayo sa mga bagay na dati nating pinapangarap, unti-unti ring nawawala ang saya na dala nito. At bago natin mamalayan, hinahabol na naman natin ang panibagong bersyon ng kaligayahan. At baka ito rin ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay palagi tayong may kulang. Dahil kapag nakuha natin ang isang bagay, may panibago na naman tayong gustong makuha. Kapag nakaipon tayo ng sapat na pera, gusto natin ng mas marami. Kapag nakuha natin ang trabahong pinapangarap natin, gusto naman natin ng mas mataas na posisyon. Kapag nakuha natin ang isang pangarap, gumagawa tayo ng panibagong pangarap. At hindi natin namamalayan na ang buong buhay natin ay nagiging sunod-sunod na paghahabol. Hindi dahil masama ang magkaroon ng pangarap, kundi dahil naniniwala tayo na ang susunod na bagay ang sa wakas ay magpapasaya sa atin. Pero paano kung ang dahilan kung bakit hindi tayo masaya ay dahil ginagawa nating kondisyon ng kaligayahan? Kaya baka mali ang paraan ng paghahanap natin ng kaligayahan. Dahil buong buhay natin, tinatrato natin ang kaligayahan bilang gantimpala. Isang bagay na kailangan munang paghirapan. Isang bagay na darating pagkatapos ng tagumpay. Pero paano kung baliktad pala?
Paano kung ang kaligayahan ay hindi destinasyon, kundi isang paraan ng paglalakbay? Dahil kung hindi mo kayang maging masaya habang wala ka pa sa gusto mong marating, ano ang dahilan para isipin mong magiging masaya ka kapag naroon ka na? Kung hindi mo kayang pahalagahan ang mayroon ka ngayon, ano ang magbabago kapag mas marami ka nang makuha? At baka ang tunay na problema ay hindi dahil kulang ang buhay natin, kundi dahil buong buhay natin, lagi nating sinasabi, magiging masaya rin ako, pero hindi pa ngayon. Kaya baka panahon na para tigilan nating tanungin, ano pa ang kailangan kong makuha para maging masaya? At baka ang dapat nating itanong ay, bakit hindi ko pinapayagan ang sarili kong maging masaya ngayon? Dahil baka hindi naman talaga kulang ang buhay natin. Baka kulang lang ang kakayahan nating makita ang halaga ng mayroon tayo. At baka ang pinakamalungkot na bagay tungkol sa kaligayahan ay hindi dahil mahirap itong hanapin, kundi dahil buong buhay natin, hinahanap natin ito sa maling lugar. Kaya baka hindi mo kailangang makamit ang lahat ng gusto mo para maging masaya. Baka kailangan mo lang tigilan ang pagsasabi sa sarili mo na, magiging masaya rin ako, pero hindi pa ngayon. Dahil sa huli, hindi naghihintay ang kaligayahan sa dulo ng buhay. Nasa paraan ito kung paano mo pinipiling mabuhay ngayon. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang hintayin ang susunod na tagumpay para payagan ang sarili mong maging masaya. Dahil baka ang kaligayahang hinahanap mo ay hindi naghihintay sa hinaharap. Baka matagal na itong nasa harap mo. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo, masaya ako ngayon. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa buhay, pag-iisip, self-improvement, at mga katotohanang hindi natin madalas pag-usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.